taga-tarla ka, sabi sa akin ganun ha. Kunyari, bibigyan kayo ng 2,000, para sa akin yun ha. Tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Brad, ano nangyari dito? Ayan po yung vlogger na nagbayad. Umano, di umano, dito sa mga tao. Naku po mga kababayan, kailangan na po atang kasuhan ng PNP. Itong mga vlogger na nagpapakilalang official vlogger ng PNP at Crime Watch Kuno, na kung saan ito pong sinartates, pinasinungalingan na po yan at sinasabi nila, hausyaw yung mga vlogger na yan. Ang problema po, Sir Nartates, kung hindi nyo po sasampulan at kakasuhan yung mga vlogger na yan, mamimihasa yan. Mantakin nyo yun, magpupunta po sila sa isang napakapayapang prayer rally para dito kay Pastor Kibuloy. At kukuha sila ng damit at ipapasuot dito kay na alias Vegeta at dito sa mga taong nakatambay dyan sa lugar na yan at i-interviewin. At meron silang script na sinusunod na kung saan sinasabi, ipapasabi sa kanila na taga Tarlac sila, taga isang lugar sila na binayaran sila para magpunta doon sa prayer rally para dito kay Pastor Kibulet. Napakarami pa pong kabalbalan. Ngayon, ang problema dito, yung mga in-interview niya doon sa kanyang vlog na yun, naglabasan at nagsabi na hindi totoo, binayaran lang kami tag 100 para sagutin o mag-acting. Ang dating parang direktor pa tong vlogger na to ngayon, mga kababayan. Ayaw po natin banggitin dito yung pangalan niya dahil kung sino man sa ating mga kababayan ang naniniwala doon sa tao na yon, mag-isip-isip po kayo. Dahil dati kay Tatay Digong yan. Kay Tatay Digong dati yan, talagang solid Duterte supporter yan. Nakikipagbalagbagan yan sa social media. Nung nawala na si Tatay Diggs, ngayon pati si VP Sara, binabanatan na po niya. Pero dati talagang kung maka-VP Sara yan, napakatindi po. Hindi rin naman po natin masisi yung mga ganyang klaseng individual. Kailangan po nila ng malay natin, di ba? Pero alam po natin, may kaya naman po ang angkan yan. At meron pong kamag-anak sa House of Representatives yan. So, kung ano ang stand ng House of Representatives, kung napansin niyo po, kung ano ang tayo ng House of Representatives, siya pong tayo nitong vlogger na to. Kaya kailangan niyo pong mag-ingat, mga kababayan. Actually, nagpunta tayo doon sa page niya, doon sa YouTube niya. Hindi po tayo nakaano doon. Sinili po natin yung mga comment doon sa mga video niya. Ang dami pong galit dito sa tao na to. Kasi nanluloko ka eh. Bakit mo gagawin na pupunta ka doon sa rally, hindi ka naman inimbitahan, hindi ka naman pala official vlogger o hindi ka naman crime watch ng PNP. Sasabihin mo dito sa mga in-interview mo, vlogger ako ng PNP, crime watch ako. Ngayon, in-interview mo at binigyan mo tig-100, tinuruan mo sila kung anong sasagot nila. Anong klaseng tao ka? Di ba? Kung ganong mga klaseng vlogger po yung mga fina-follow nyo, mag-isip-isip na po kayo, mga kababayan. Dahil kung papapanood nyo naman, tapos magko-comment kayo dun sa kanyang mga content na hindi kayo sang-ayon sa mga sinasabi niya, ang sasagot lang po sa inyo nun, mga ob-ob kayo. Yun lang po, mga kababayan. Wala naman, pansinin nyo po yung mga video, talagang may binabasa po siyang script. At yung script na yun, may pinanggagalingan po yun, mga kababayan. Ha? Ayon po dito kay Sir Jason yung mga balbas at bigote kagaya natin, hindi po talaga tayo kasapi dyan sa KOJC. Hindi po pwede dyan sa kingdom yung mga may balbas at bigote. Balbas at bigote, bawal sa KOJC. Nabistong fake yung interview sa SOCMED, Lisa, wag tipirin ang TF sa Ensaymada Vloggers. Kasi ang cheap 100 ang ibabayad mo para dito sa mga i-interviewin mo. Ang problema po dito, kung gagawa po kayo ng kasinungalingan, diyan napupulaan yung mga investigasyon masyadong halatang kargado na gusto lang sirain itong si Pastor Kibuloy. Tayo dito, ngayon, ito ang nakikita natin, gusto po siyang siraan. Nitong mga nag-iimbestiga na to. Gusto po siyang siraan. Ngayon, pagdating ng panahon, napatunayan ng korte na talagang merong sala, doon sa parehas na korte doon sa parehas na korte. Pero sa tingin po natin, dito sa administrasyon na to, hindi po para sa atin lang ito lang ang obserbasyon natin. Dito sa administrasyon na to, hindi makakatanggap ng parehas na pagdinig, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yung mga nagsasalita kaugnay doon sa mga kaso na inapila,
ang dating sa ating mga kababayan, guilty na itong si Kibuloy. Yun po ang problema natin dito. Malamang sa susunod na administrasyon, doon magkakaroon ng parehas na laban itong si Pastor Apollo Kibuloy. Para dito sa mga vlogger na to na magbabayad kayo, pupunta kayo sa rally, buti na nga lang kahapon merong ulit prayer rally si Pastor Kibuloy, no? Ang ano po dito mga kababayan, wala na pong nagpuntang vlogger para interviewin yung mga nandun. Makukuyog ka, Brad. Huwag kang pupunta doon. Ngayon hinahamon ka na nga nitong si alias Vegeta, pumunta ka daw doon sa lugar na yon at talagang makukuyog ka. Wag po tayong ganun. Kung hindi tayo imbitado, wag po tayong manggulo sa isang programa. Pupunta ka doon, may dala-dala kang camera, magpapasuot ka ng t-shirt. Dito po mga kababayan, ikukwento nitong si Sir na yung mga damit na sinuot nila, isang damit lang yun. Kumbaga, pinagpasapasahan lang nila yung damit na yun. Pinagpasapasahan lang po nila yung damit na yun at pinasuot doon sa mga in-interview ng binigyan niyan tag 100. Ngayon naman po, dumako po tayo dito sa PNP. Huwag po kayo masyadong magpahalaka. Kesyo tutulong daw po itong PNP sa pag-aresto dito kay Kibuloy. Ito ang problema dyan. Wala pang contempt. Pinag-uusapan pa lang, pagbobotohan pa lang yung contempt ni Risa Hontiveros para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Huwag po kayo masyadong magpahalata. Diyan sa Senado, malamang sa malamang, hindi tutuloy ang contempt para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dyan sa House of Representative, 100% na po tayo na talagang makukontempt po siya dyan. Pagdating doon, doon nyo siya hulihin. Pagka umabot na dyan sa House of Representative yung pagdinig nila at kinontempt itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? Doon, arestuhin nyo siya doon. Pero ngayon, huwag kayong masyadong magpahalata. Baka isipin naman ng ating mga kababayan, kaisa kayo sa paggigipit dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Huwag naman po sana dahil lang kung ang mismong mga kapulisan po natin, nakikisawsaw sa mga ganitong usapin at talagang nakikisimpatya doon sa mga taong gustong pahirapan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Napakapangit pong imahe na ipinipinta nyo dyan sa PNP. Dito sa spokesperson ng PNP, hinay-hinay lang po kayo. Ngayon naman po mga kababayan, pakinggan po natin itong si Sir Banat Bahay. Kaugnay dito sa dito sa vlogger, na nagbayad dito kay na Sir ng tagi-100. Pakinggan po natin siya. Ba matinong vlogger sa inyo? Alam mo, hindi ako natatawa dito kay Ninyo. Naku po. Natatawa ako sa mga naniniwala sa kanya. Yun na nga, yun po yung doon matindi doon Meron pa po bang naniniwala dito kay Nino Barzaga? Sa mga viewer po natin sa PH Update, kung may iilan na naniniwala kay Nino Barzaga na nanonood po sa atin, please, paki-unsubscribe nyo na po ako. No? Paki-unsubscribe nyo na po ako kung pinaniniwalaan nyo yung yung tao na yan. Kasi yung ganyang itsura paniniwalaan mo? Nagbablog ng ganyan ng pagmumuka? Oh, Yung isang vlogger na naniwala dito kay Barzaga, yung kaaway nitong si Sir Banat ba, yung si Bagong Lipunan. Naku po, problema yan, Bagong Lipunan. Tingnan mo yung pinaniniwala mong vlogger na nagbabayad ng tag-100. kung meron kang respeto sa sarili mo, hindi ka maniniwala sa ganyan tao. Respeto mo na sa sarili mo yun. Di ba, mantakin mo. Ganyan ang paniniwalaan mo. Buhok pa lang. Tsura pa lang mo. Yan ba ang matinong vlogger sa... Yun na nga mga kababayan. Ang atin dito, hinay-hinay po kayo Hinay-hinay po kayo dito kay sa mga vlogger na sumasawsaw dito sa usapin na to. Kasi tayo, wala po tayong ni singkong bingi. Ni isa sa mga miyembro ng KOJC, hindi pa po natin na-meet yan. Yung si Mariel Porton, yun, nakachat natin yun. Nagtatanong tayo sa kanya kung kilala niya yung mga ilinalabas na resource person itong si Risa Hontiveros. Yun. Chinat natin yun at tinanong natin kung kakilala niya yung ibang mga individual doon. At sinasagot naman po tayo. Yun lang. Pero dito kay Kibuloy, wala po tayo direktang komunikasyon at wala po nagbabayad sa atin para pag-usapan itong mga bagay na to dito sa ating channel. Pakinggan po natin to. Pero sabi ni Vegeta, gusto lang nilang linaw.
Doon po tayo natatawa kay BG to eh. Din talaga yung pangalan nila kasi nga parang nagamit lang ata kayo nung Oo, sir. Gulat nga lang ako, sir, eh. Sabi nga na, briefing kami, sir. Ganito yun, briefing kami. Okay. Sabi nilang ganun, kunyari, taga-Tarlac ka, sabi sa akin ganun, ha. Kunyari, bibigyan kayo ng 2,000, para sa akin yun, ha. Tapos, kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari, nagalit ka. Brad, ano nangyari dito? Ayan po yung vlogger na nagbayad. Umano, di umano dito sa mga tao. Pero sa tingin po natin, credible naman tong si Sir eh. No, wala naman siya mapapala kung magsisinungaling siya dito. Baka 200. Hindi. Ano po, sa tingin natin talagang binayaran tong mga to para ilaglag o siraan yung nangyaring, nangyaring rally. Tapos, ayun na acting, tapos binigyan kami tig-100. Acting lang yun, sir, acting. Sino yung napansin niyo, boss? Iwan ko, sir, ni sino yun, lalaki na yun. Pwede pa-describe yung mukha. Kalbo. Kalbo. Hmm. Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP. Ayun. PNP, makinig. PNP, makinig po kayo. Utang na loob. Pagka merong isang vlogger na nagpakilala na crime watch at associated siya dito sa PNP, imbestigahan nyo ho. Kasuhan nyo dahil ginagamit ang institusyon nyo para magpakilala sila at para yung tipong magkaroon sila ng dating doon sa mga kakausapin nila. Kung yung pagsusuot ng uniforme ng pulis, bawal yan. At yung pagpapakilala ng pulis na hindi naman pulis. Siguro po yung pagpapakilala na associated dito sa PNP at nagpapakilala na vlogger sila ng PNP, kailangan nyo pong imbestigahan yan. No, mahirap po 'yan. No, baka hindi naman natin na inaakusahan na baka magamit 'yan sa susunod yung ibang mga vlogger gumaya diyan. Hindi to si hindi to si Boy ha. Baka yung ibang mga vlogger gayahin yung ginagawa ng pagpapakilala na associated sa PNP, hindi naman gamitin pangutong 'yan. Mahirap po 'yan. Kung ako dito sa PNP aregluhin niyo po 'yan habang maaga. May yung naka-white t-shirt na may logo ng PNP. Kalbo. Oo. Kalbo. So anong Ay, may buhok anong unang pinagawa, boss? Yun na yun, sir. Binripping muna kami. Tapos sino Okay. nagbigay ng white t-shirt? Kasi naka-white t-shirt din. Yun, sir. Galing din sa kanila, sir. Tapos 2 piraso na yun, sir. 2 piraso. Salitan lang kami. Pagkahubad, tapos salit na naman. Bigay 100. Pero alam mo ba na Paano ba yan? Paano ba yan? Kailangan po siguro talagang imbestigahan tong itong vlogger na to. Mahirap po itong mga pinagagawa nitong tao na to dahil nagbabayad siya para siraan yung rally para palabasin na yung wala naman talagang taga-suporta itong si Kibuloy, nanghahakot lang. Ganun po kasi yung gusto niyang ipalabas sa social media na wala naman hinakot yan. Di nga nila alam yung pinaglalaban nila. At mamaya po, papakita ko po sa inyo mga kababayan na talagang majority doon sa mga dumadalo dito sa rally para kay Pastor Kibuloy. Alam nila kung ano pinaglalaban nila. alam mo ba na i-upload sa social media yung Po, sabi kasi kunyari alam daw eh. Kunyari nga daw, sabi sa akin, briefing muna kami kunyari. Taga-Tarlac ka, sabi sa akin, sige. Kunyari, ganito lang, 2,000 ang bigay, tapos 300 lang yung bigay ko sa'yo. Parang acting lang, parang kunyarian lang. Gano'n lang kadali, may 100 agad kayo, 10 kami. Kampo kayo na. Oo. Pwede pa Ang kuripot naman, 100. Di man ginawang 500, 100. kasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha tsaka yung nung lumapit sa inyo. Kalbo yun, sir, kalbo yun yung kanina. Kalbo. Kalbo, okay. Tapos magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Bakit nyo naman tinanggap yung Wala sir gano'n lang naman daw sir pang merienda, gano'n lang. Okay. Parang naisip mo ba itong huli, parang paninira ka ako yung sakban ah. Kaya humingi ako ng pasensya sa lahat, no, sa inyo. Ano ba yan, boss? That's it. Ganyan. Kayo? Oo. Ay, humihingi kayo ng pasensya. Oo. Kasi nabiktima na, huli-huli ko na naisip, parang mali ako yun, parang paninong pagsisinungaling yun ah. Parang bandang huli, yun lang, kahit sandaan na kami. Afterthought na lang ni Sir. Parang nagsinungaling kami doon. Parang mali ata yun. Ganyan na laki na yan. Saka dito sa outcome.
Ipapakonfirm lang namin Sige boss, okay. Ayun. record lang namin. Marami kami mga kasama dito. Kilala ko rin yung mga kasama. Kayo na isa rin yan, yun o. Di ba, sandaan ka rin? Sandaan din sa'yo? Kasama kami yan. Binigyan kami rin yung sandaan. Bakit nga? Masama ba? Parang ano sa kanila, parang depensa nila yun eh. Boss, itong mukha na to, boss. Yan, siya Ito yung lumapit sa inyo. Oo, siya yun. Ito yung, ano pangalan? Hindi ko kilala. Lalo Hindi ko namin nakita yan. Wala kang Hindi lusot, ko Brad. namin nakita yan. Sikap. Sikap. X-Men. X-Men. Sikap po yan. Sikap. Yung sikat ngayon, hindi yata nito alam yung mga... Namumura yan sa social media ng mga politiko, kaya inuuli siya. Boss. Inyo, boss, paano yung pagkaka-recruit sa inyo na magsalita? Magkano binigay sa inyo? Ha? Pangkain? Magkano? 100. So paano yung yung mga sinabi niyo dun sa video? Ha? Tinuro lang. Tinuro lang sa inyo. Sino yung lumapit sa inyo? Ano pangalan nun? Alam mo? Vlogger din. Grabe. Pero dito na kayo nakatira. Dito rin kayo tumatambay. Pero anong sabi sa inyo na magsalita daw dun sa video? Siya ang nagturo dun sa mga sinabi niyo dun sa video. Ba't parang takot si sir? Ba't nagtataguan ka ba, sir? Ba't lakad ka na lakad? Kinakausap ka lang. Kinakausap ka lang eh. Ano ba? Lakad ka na lakad. Yung nagbayad sa inyo? Oh, yan yun. Oo. Oh, yan yun. Magkano binigay sa inyo? Sandaan lang. Pagkain lang ang binigay sa amin. Pagkain lang. Kaya namin! Wait lang ha. Maingay kayo. Wait lang. Huwag muna kayo maingay. Ano yung sinabi niya sa inyo? Basta nakalimutan naman sinabi. Sandaan lang binigay sa amin. Pero pagkain lang naman binigay sa amin. Walang mga sinabi. Yun lang naman eh. Pero yung sinabi niyo dun sa video, ano yun? Siya nagdikta. O siya. Ano yun? Nakasulat or sinasabi lang? Hindi nakasulat yun. Basta sila nagbigay ng sandaan. Hindi naman Alam niya dyan. Alis kayo. Hindi naman ako binigyan. Marami lang naman kami. Hindi naman ako eh. Hindi lang ako. Yung t-shirt na puti kasi naka-white din kayo, saan galing yun? Sa kanya. Sa kanya din. Oo, sa kanya. Ano yung suot ng araw? Ano yung suot niya nung araw na yun? Naka-police na uniform siya? Hindi, parang ano lang. T-shirt lang. Parang t-shirt lang siya. Ganyan lang. T-shirt. T-shirt lang siya. Pero alam mo ba na in-upload niya sa social media yung mga sinabi niyo? Nagalit na yung mga taong bayan kasi hindi totoo. Hindi naman siya, hindi naman inano. So hindi niya sinabi na Hindi yun. naman sinabi, hindi naman effort, hindi naman. Wala man siya sinasabi na ganun Upload. sa ano. Wala man siya sinabi. Pero alam niyo na ngayon na viral kayo ngayon sa social media dahil mas sa mga sinabi niyo na hindi totoo. Hindi naman alam na basta in-interview lang kami, yun lang yung sinabi sa amin, interview lang naman kami. Hindi naman alam na masama pa rin na ano, sa social media, hindi naman alam na. Bakit niyo tinanggap yung 100? Eh sabi niya, pangkailan daw. Yun lang naman, wala nang iba, yun lang. Yun lang. Tsaka, hindi mo alam na masama yung ginawa, hindi naman namin alam eh. Tsaka wala rin kami alam, basta tinawag lang kami. Huwag Para, niyo mag-alala boss kasi ito yung hahabulin ng... Mga tambay tinawag. Hindi po membro yan ha. Doon pa lang sa punto na ito. Si Sir hindi niya masyadong naiintindihan yung tanong ng interview sa kanya. Di rin naman po natin masisi. Hindi naman po kasi lahat ng mga kababayan natin, pagka kinausap mo, agad mapipick up nila. No? Hindi lahat po ganon. No? Kaya meron po talagang ganyan. Doon lang sa parte na hindi sila membro ng KOJC at pinakilala sila ng vlogger na membro sila at in-interview sila. Doon pa lang po may problema na tayo. Huwag na natin pag-usapan kung anong sinabi nila. Huwag na po natin pag-usapan kung anong pinag-usapan nila doon sa video. Okay? Doon pa lang sa punto na hindi sila membro ng KOJC, tapos na po usapan natin doon. Batas malinis kayo. Ito ay pagkilos. Ito. Dito po mga kababayan, ito yung talagang mga sumusuporta kay Kibuloy. Ito po mga to. Pakinggan po natin kung ano sasabihin. Namin, no? Ito ay pagpapakita kasi gusto namin mahinto ang pag-aabuso na ginawa pang-aapak sa karapatang pantao ni Pastor Apollo C. Kibuloy.
itong si Senator Risa Ontiveros, nagtatanong kung dadalo ba si Pastor Apollo C. Quiboloy. Paano po dadalo? Hinukuman nyo na po dyan sa inyong Senate hearing. Ang panawagan namin, matagal na panahon, dalhin nyo po sa korte. Yun po ang tamang hukuman. Hindi po... Ngayon pagdating kahit dito sa korte po, sir, parang medyo tagilid din po tayo diyan. No, marami na po tayong nakitang high profile case. Tanungin niyo itong si Sir Banat para malaman niyo yung issue kay Bantag, issue kay Tieves, no. Pagka yung mismong pero kung hindi nagsalita si Boying, yung hindi niya pinakialaman tong issue na to, hindi siya nagpa-press con. Pwede pa nating sabihin na oo, baka malamang magkakaroon siya ng parehas na laban sa korte. Pero ngayon 50-50 po tayo dyan. Dagdag pa ni Katiil na ginagawa lamang ni Hontiveros ito laban kay Pastor Apollo hindi dahil sa aid of legislation kundi dahil sa aid of election. Nagpapabango po kayo, Senator Risa Ontiveros. Ito, yung mga false witnesses ninyo, mabilang lang po yan sa aming mga daliri. Itong lahat, hindi po ito bayad. Itong lahat, hindi po nakamaskara. Hindi po nakatakip ang mukha. Wala pong mga aliases. Wala pong script. Galing po sa puso namin kasi alam namin ang aming tinatayuan. Puro po ito katotohanan. Nakiisa rin sa rally ang ilang personalidad para ipahayag ang kanilang suporta sa butihing pastor, kabilang ang veteranong journalist na si Jay Sonza at ang mga anchor ng Laban Kasama ang Bayan na sina Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Payo ni Sonza kay Hontiveros na dapat na aniyang tigilan ang kanyang ginagawa laban kay Pastor Apollo. Kay Senator Hontiveros, tigilan na niya ito dahil wala na, DOJ has taken over the case already. Sinasabi ng DOJ, kami na. Trabaho talaga yan ng DOJ, hindi trabaho ng mambabatas. Tama na yung pasikat. Kung ano man yung balak mo, walang katuturan eh. Risa, don't be stupid. No? You have done a lot of stupid things. Wag mo na ituloy, nakakahiya na. Para naman kay Badoy, hinikayat niya ang taong bayan na tumindig, igiit ang kanilang mga karapatan at huwag magpapi sa mga mapang-abusong opisyal ng gobyerno. Na kung kaya ito gawin kay Pastor, na very well loved, very well known, powerful person in his own right, ano ang tingin ninyo sa ating lahat? Sa ating lahat, kayang-kaya tayong gipitin ni Risa Ontiveros. So kung kayo, nanonood lang kayo dyan at ang tingin ninyo, hindi ito tungkol sa inyo, dadating ang araw ng isang mapang-abuso na Risa Ontiveros ay gagawin din sa inyo ito kung kayo ay tatahimik. At ito ba ang bansa na gusto natin ibigay sa ating mga anak? Kinunda na rin ng mga kaanak ni Pastor Apollo ang Senate hearing ni Hontiveros laban sa butihing pastor. Kasinungalingan po ang lahat na sinasabi nila sa ating mahal na pastor. Kilala ko po ang aking uncle dahil lumaki po kami sa kanya. Siya po ang nagpayo sa amin kung paano po tumayo at sumunod sa katotohanan. Naririto po kami upang ipaglaban namin ang katotohanan na lahat ng akusasyon laban sa aking uncle ay wala pong katotohanan. May hamon naman ang kaanak ni Pastor Apollo kay Hontiveros. Kayo po ay manalangin at kung po pwede po, sumanib kayo dito sa amin upang magkaroon po kayo ng enlightenment. Ang aming pastor ay walang ginawang kamalian. Pagkos pinapakalat po niya ang kabutihan. Ayun na nga no, mga kababayan, subukan mo, Senator Risa, umanib ka sa KOJC para magka-enlightenment ka, ika nga, no? Pag-isipan mo yung sinabi ni Sir, parang kailangan yan itong Senator Risa. Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lahat. To God be the glory, hasta la vista, baby. Maraming salamat po mga kababayan.